is now be filled with the Spirit. Happy Sunday, Church! Are you ready to be filled with the Holy Spirit? At salamat sa Panginoon, Sunday ulit. It's a new opportunity to study the Word of God. Malaking karangalan po, no? It's a big privilege na muling tumayo sa inyong harapan para tayo'y mag-aral ng mga salita ng Panginoon. At salamat sa Panginoon kahit gera, anong mang gulo sa mundo ngayon nangyayari, nandito pa rin tayo at nakahandang magpasalamat sa Kanya. Amen? At before that, bago tayo pumunta sa ating topic, tayo po muna ay magtagubilin sa Panginoon. Lord, Panginoon, salamat po sa biyaya, sa kaloob mo sa araw-araw. Salamat, Panginoon, binigyan mo kami ng pagkakataon ngayon na muli kaming magkatipon-tipon upang mag-aral ng iyong mga salita. Panginoon, para mapurihan ka ng mga ukol sa Espiritu na awit. Panginoon, tulungan mo kami, Ama. Hindi po namin kayang maintindihan ito kung hindi mo kami sasamahan. Nakadependent po kami sa iyo, Panginoon, lahat. Wala kaming magagawa, Ama, kung malayo ka sa amin. Tulungan mo kami na itong katwiran mo maisabuhay namin, maisapuso namin, Panginoon. Malakaran namin, Panginoon. Panginoon, fill us with your Holy Spirit, fill us your wisdom, and fill us with your understanding. In Jesus' name we pray. Amen. Ayun. So, yun. Salamat. So, according sa World Health Organization, yearly po 720,000 nagpapakamatay. At ang mga high-income countries yon. At ang mga leading reason kung bakit sila nagpapakamatay ay depression. At yung mga nararanasan ng isang depressed na tao, nakakaramdam sila ng sad, empty, meron silang emptiness sa kanilang puso. Alam niyo po, di ba minsan makikita natin, mayaman na, marami ng pera, sikat, magugulat ka na lang, ngayon masaya, kinabukasan, nagpakamatay na. So, meron naman na kapag indulge sila sa mga drugs, sa mga alcohol. Bakit? Akala nila, doon nila mahahanap yung satisfaction na magpupuno doon sa emptiness na nararamdaman nila. They are longing for something, para mapuno yun. Actually, kaming mag-asawa, mas maganda kasi ihalimbawa ko na yung aking sarili. Bago namin nakilala ang Panginoon, last year lang po, na tinanggap namin ang Panginoon, full of worries kami. Actually, magulo ang buhay namin. Lagi na-depress siya, umabot ng 38 kilos yung timbang niya. Bakit? Hindi lang siya na-depress sa financial, na-depress din siya sa akin. Sa totoo lang, akala nila, hindi alam na, dito pa rin yung family ko, si ate, dyan, sila. So, hindi nila alam na maganda yung buhay namin sa social media, masaya, kaya ang daming fake sa social media, huwag kayong maniniwala. Hindi totoo. Lagi kaming nag-aaway, lagi akong galit. Gusto ko lagi, ako yung taong merong yung main character syndrome. Alam niyo yun? Yung magkamali lang ng spelling nung Ako sobra pa doon. Pagka magkamali lang yung waiter, laging sumangot agad, laging galit. Kaya alam niyo po, ilang beses na kaming maghiwalay. Hindi alam to ng family ko. Actually, ilang beses na kaming dapat maghiwalay. At salamat sa Panginoon, kinasangkapan nila Pastor Mark at ni Kuya Marvin na nagkaroon kami ngayon. Mas lalo kaming nagkaroon. Alam nyo, nagkaroon kami ng payapa, ng deep happiness sa kalooban. Nahanap namin yung longing, matagal na namin hinahanap na kakulangan sa aming mga puso. So church, ito po yung ating pag-aaralan ngayon. Ito po ay nakatulong sa amin to overcome that. Ngayon po, don't get me wrong, hindi naman como Kristiyano tayo, hindi na tayo magkakaramdam ng anxious, di ba? Kaya nga sabi ni Cash, don't be anxious. Ibig sabihin, nakakaramdam tayo. Ang good thing lang, meron tayong helper, meron tayong katulong to overcome that. So, yung ating title ngayon ay A Spirit-Filled Life, isang buhay na puspos ng Espiritu Santo. Sige, diretso na natin agad para hindi tayo mabitin sa time. Okay lang ba medyo umaba tayo ng konti? Birthday ko naman bukas, kaya nandito sila eh. Okay lang po ba? Sige po. So, basahin po natin Ephesians 5:18-20. It says, "Do not get drunk on wine which leads to the debauchery. Instead, be filled with the Spirit, speaking to one another with psalms, hymns, songs,
from the Spirit, sing and make music from your heart to the Lord, always giving to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ. So, ito po church, ito po ay sulat ni Paul sa church ng Ephesus. So, nagpapaalaala ngayon si Paul sa church, yung mga naligtas dun sa Ephesus, na magsilakad na kayo na ayon sa pamumuhay bilang Kristiyano, nang nararapat. Iwan nyo na yung mga dati nyong buhay. Kung babasahin natin sa first mga chapter po, sinamarize ko na lang para at least alam natin yung buong konteksto ng ating binabasa ngayon. Ngayon sabi ni Paul, nagpapaalaala siya. Bakit siya nagpapaalaala sa church ng Ephesus? Alam niyo po kasi, yung Ephesus was the most influential ancient world before, especially during Greek and Romance period. So Ephesus, during that time, was the center of sexual prostitution. It brought commerce, tourists into that city alone. Ephesus, ito po yung kumbaga sa ating panahon, ano po siya, CBD, yung parang Central Business District. Andun po yung economic activities sa area. Kumbaga, siya po yung pinaka-capital sa Romance province before. So mayaman itong Ephesus na to. At nandun din yung mga pagan practices, andun din yung mga rituals, yung mga kalayawan. Kaya nagpapaalaala ngayon si Paul sa church ng Ephesus. Bakit? Kasi yun po yung kanyang yung surroundings. Ganun po yung environment. Kaya sabi ni Paul, liligtas na kayo ng Panginoon. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, tinubos na kayo. Pinatawad na ang lahat ng inyong mga kasalanan. Di ba sabi doon sa Ephesians 2:8-9? Kaya sabi ni Paul, iwan nyo na lahat ng mga bagay na yon. Iwan nyo na yung mga dati nyong buhay. Ano yung mga pamumuhay nyo dati? Dating karumihan sa mga hentil, yung mga kasuklam-suklam, sa mga pagan practices, yung mga rituals, iwan nyo na yon. Andito na tayo ngayon, bagong tao na kayo, magsilakad na kayo ngayon. Pagdating sa Ephesians 5:15, lumakad na kayo ng wise living. Kaya church, being a Christian, ang hirap talagang makasunod sa kalooban ng Panginoon kung wala kang Holy Spirit. Tandaan po natin, sabi nga ni Preacher JB last Sunday, ang hirap talagang mapatawad. Yung lang inalisan ko sa talagang binakbakan ako ng mga paninira nung na-post yung video ko, yung first preaching ko dito. Na-viral yun sa community nila. Talagang tinadtad ako ng mga paninira. Ang sarap sa flesh, ang sarap gumanti, tama? Ang sarap mag-revenge. Pero kung filled, kaya nga, nung pinag-aaralan ko to, dinactivate ko na yung account ko Kasi parang, dapat kung filled ka with the Holy Spirit, mayroong kumokontrol na sa'yo. Hindi na yung flesh dapat. Kaya sabi ni Paul, para masunod natin to, kailangan natin ng Holy Spirit. Kaya sabi ni Paul, be filled with the Holy Spirit. Basahin natin yung Ephesians 5:18. Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Holy Spirit. So, Paul gives us analogy. Ano yung ibig sabihin niyan? Huwag kang magpakalugmok or huwag kayong magsipaglasing ng alak. Ibig sabihin ni Paul, huwag kang magpakontrol sa alak. Yung alak, hindi dapat magkontrol sa buhay mo. You will become out of control kung ang alak ang magkokontrol sa'yo. Ano yung magkokontrol sa'yo kung alak? Spirit ni San Miguel. So, nagpapakita dito, yung analogy, kung wag kayong magpapakontrol sa alak, kundi, however, be filled with the Holy Spirit. Yun ang gustong i-point ni Paul. Kaya, check the grammar, no? Present continuous tense. Ibig sabihin, every day, daily, moment by moment, bawat sandali ng buhay mo, dapat filled ka with the Holy Spirit. It is imperative mode. It is a command. Hindi po siya optional. You must continuously filled with the Holy Spirit. Hindi lang po, meron tayong church gathering, hindi lang po ganito. Hindi lang every prayer and fasting. Dapat umaga pa lang hanggang gabi, filled ka na with the Holy Spirit. Sabihin mo sa katabi mo, be filled with the Holy Spirit. Sige nga. Alam niyo po, indwelling of the Holy Spirit is different from being filled with the Holy Spirit. Maaaring meron kang Holy Spirit na tumira sa'yo.
Kailan? Nung tinanggap natin si Jesus Christ, 5 years ago, 10 years ago, last year, kung tinanggap mo ang Lord Jesus Christ, magkakaroon ka ng seal. Ephesians 1:13, di ba? Nagpapatunay na ikaw ay Kristiyano. Romans 8:9, pagka ikaw ay belong kay Christ, meron kang Holy Spirit. Tama? So kung pwedeng, meron kang Holy Spirit, pero tanong, puspos ba tayo ng Holy Spirit? Bakit? Maaari kasi meron kang Holy Spirit, pero hindi mo inaalaw yung Holy Spirit mag-control sa buhay mo. Parang ganito, pag tinanggap mo si Christ sa bahay mo, pinapasok mo siya sa bahay. Ang ginawa mo ngayon, nilagay mo siya sa kwarto, sinaraduhan mo na, nilock mo pa. Anong ibig sabihin? Hindi mo pinayagan siya na mag-control siya sa buhay mo. Hindi mo siya pinayagan na yung Holy Spirit na siya mag-control sa buhay mo. No? After nung masabi ni Paul, yung mga next verses, nagbibigay na siya ng instruction kung ano yung mga habit na gagawin para magre-resulta ng pagkapuspos ng Holy Spirit. Gusto nyo bang mapuspos ng Holy Spirit ngayon? Gusto nyo bang malaman yun kung ano-ano yun? Habits that result to Spirit-filled living. Point number 1. Habit of studying God's Word. Yes. Speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Kaya ano po yung isang habit para gusto nyo mapuspos tayo ng Holy Spirit? Sabi, speaking to one another in psalms. Ibig sabihin, di ba pagka naririnig natin psalms, akala natin laging may tune, laging may melody, tama? Pero hindi eh. Anong sabi? Speaking to one another. Mag-usapan kayo ng bawat isa sa pamamagitan ng salmo. So wala sa tune. So ano ito? Di ba meron tayong tinatawag na Book of Psalms, tama? So ito yung tinutukoy ni Paul. Alam niyo po, not all expression of psalms to be sung or merong tune. Be spoken, recited for mutual edification. Pwede siyang read aloud, kagaya ng ginagawa natin ngayon. Pwede siyang meditated on privately or sharing conversation. Di ba parang meron tayong ano yung meron tayo after nito? Small group, tama? Sino pang hindi kabilang dito sa small group? Lahat ba? Salamat. Lahat tayo kabilang. Alam nyo ba, sa pamamagitan ng small group, itong sinasabi ni Paul, ito yung laging nagaganap doon. Kasi di ba after ng sermon natin, nagkakaroon tayo ng small group, nagkakaroon tayo ng discussion. Papaano ka makakapagturo kung wala kang ituturo? Tama? Kaya ka makakapagturo, mayaman ka sa salita ng Panginoon. Basahin natin yung parallelism ng Ephesians 5:19 sa Colossians 3:16. Basahin po natin. It says, let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with the gratitude in your heart. Nakita niyo yung kaparehas niya? Sabi, let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms. So sa pamamagitan ng salmo, nakakapagturo tayo sa bawat isa. In other words, to be filled with the Holy Spirit, you must be filled with the Word of God. Amen? So, ang habit para tayo mapuspos ng Holy Spirit, dapat mayaman ka sa salita ng Panginoon. They are studying the Word of God. They are meditating the Word of God. Nag-aaral, sabik ka, hindi ka bored sa Word of God. Hindi ka habang nakikinig ng sermon, nagpa-Facebook ka, nagre-reels, o tingnan mo yung katabi mo, o biglang sinura. Dapat, kung filled ka with the Holy community of believers, we have a responsibility sa bawat isa sa atin. Akala kasi nung iba, ang pagiging filled with the Holy Spirit, akala nila para sa mga pastors lang, para sa mga leaders lang, para sa mga elders lang. Hindi po. Another, dapat filled tayo, dapat mayaman tayo sa salita ng Panginoon para tayo makakapagturo. Ngayon, church, after natin ma-share yung salita ng Panginoon sa bawat isa sa atin, now what? Ano ngayon? Ikaw ba kapatid, kung titingnan mo ang iyong buhay, masasabi mo bang puspos ka ng Holy Spirit?
kung sasabihin natin, oo, salamat sa Panginoon. Pagka hindi, probably, hindi pa talaga richly nagdidwell ang salita ng Diyos sa iyong puso. O kaya wala kang time. O kaya hindi natin dinidiscuss lagi yung Word of God. Nangyayari itong sinasabi ni Paul sa small group, speaking one and another. Bakit? Maaaring yung kausap mo, isang kasama mo na Christian, na nagpapatunay yung tunay ang Diyos, ang tunay ang salita ng Diyos sa buhay niya. Maaaring mapuspos ka ng Espiritu Santo, tama? So hindi lang siya sa isang tao, yung insight ng yung patungkol sa Word of God. Maaring ikaw, pwede kang mag-insight, magkaroon ng insight sa Word of God para ma-bless sila. Ganon din yung iba. Tama? Maaring, halimbawa, nakita mo, hindi mo na nakita. Nakita mo, wala, laging bakante upuan, ng kasama mo small group, wala na. Anong gagawin natin? Message natin. Ano sabihin? Pautang. Hindi pa, wag niyo pong gagawin yan. Ang gagawin natin, message natin, kape naman tayo, pwede kayo, welcome kayo sa Prisma. Minsan nagugrupo kami doon eh. Welcome kayo doon. Pwede kayo, invite nyo. Huwag nyo i-guilt tripping kasi alam nyo, gawain ko dati yan eh, yung sa dati kong samahan. Lagi, yan nangyari sa'yo. Yan kasi, hindi ka dumadalo. Yan kasi, nagpaputol ka ng buhok. Yan kasi, palo ng Panginoon niya sa'yo. Hindi ganun. Paano mo yung ma-encourage yung tao? Diba? Gawin natin, sa pamamagitan, i-share natin yung buhay natin kung paano tayo binago ng Panginoon. Paano tayo transform ng Panginoon. Sa pamamagitan nun, maniwala ka. Yung kausap mo, ma-encourage yun. Ma-build yun with the Holy Spirit. Meron ba dito nagba-Bible study? Meron ba? Meron ba hanggang ngayon nagba-Bible study? Huwag kang umabsent sa Bible study. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang umabsent sa Bible study. Ngayon, kapatid, kumusta ka naman? Baka busy tayo lagi. Nangyayari ba ito sa buhay natin? Sa tingin nyo, itong mga bagay na ito, na para mapuspos tayo ng Holy Spirit, kailangan natin mayaman tayo sa salita ng Panginoon. Nangyayari ba ito sa atin? Or passing lang? Pagpasok dito, labas na. Church, kung gusto natin mapuspos ng banal na Espiritu, huwag tayong umiwas sa Bible study. Kung gusto mo mapuspos ng Holy Spirit, pag 5:30 after ng sermon, huwag kang magdahilan. Parang ako yun ha. Huli ka. Huwag kang magdahilan na merong gagawin. Ngayon naintindihan natin, napakahalaga yung nagkakaroon tayo ng small group. Kasi doon, nakakapag-share tayo. Alam niyo, dapat meron tayong urgency. Alam niyo, kung gusto natin dumami tayo ng dumami dito, payamanin natin yung ating puso ng salita ng Panginoon. Amen? Alam niyo ba yung nangyari kay Stephen? Di ba? Nagsalita siya ng boldness. Nung kahit binabato na siya hanggang mamatay. Church, dapat mapuspos tayo, payamanin natin ang ating mga puso ng Word of God. So, ang ating point number 2, yung ating habit para. Ito po, habit of gratitude to God. Ano pa po ang isang habit natin para mapuspos tayo ng Holy Spirit? Let's read Ephesians 5:20. It says, always giving thanks to God the Father for everything in the name of Lord Jesus Christ. So ano pa po ang gagawin natin para tayo mapuspos, magre-resulta ng pagkapuspos ng Holy Spirit? Always giving thanks to God the Father for everything. So kailan tayo magpapasalamat? Tuwing lang bang relax tayo? Tuwing lang bang nagsumasa-success ka na sa buhay mo? Pagka nagkaroon ka ng failure, ayaw mo na? Kailan tayo dapat magpapasalamat? Magpapasalamat tayo sa lahat ng mga bagay. Ibig sabihin, masama man yan o mabuti, magpasalamat ka. Alam mo, napakahirap. How can we do this, church? Paano natin gagawin to? With the Holy Spirit para magawa natin to. Ang hirap tong gawin. Bakit? Piruin mo. Masaya ka. Magpapasalamat ka sa kabila ng meron kang nararamdamang kahirapan.
Usually ba ano yung norms ng isang taong hindi filled with the Holy Spirit? Walang Holy Spirit. Pagka nawala ng trabaho, masaya ba? Magpapasalamat ba yung usual? Hindi, nagrereklamo pa, paano na yung mga bills ko ngayon? Anong gagawin ko? Saan nakukuha ng pera? Pagka nalugi ang business mo, ano ang tendency natin? Hapis ka na. Ayan, hapis na. Parang akala na wala lang Church, magera-gera na pantay-pantay na yan. So, alam niyo po, ang tendency pagka yung tao hindi filled with the Holy Spirit, ang tendency pagka dumating yung frustrations, yung mga disappointments, we tend to grumble more than being grateful. Tama? Madalas tayong nagrereklamo. Alam nyo, halimbawa ko na naman si Kuya, hinalimbawa ko siya dun sa Las Piñas Sabi ko kasi si Kuya Marvin, kapatid ko yun siya yung katunggali ko dati, yung hindi pa ako, lagi kong binabanatan yun. Ito mga Christian ganito. So, in-invite ko siya sa coffee shop last week. Invite ko siya. Sabi ko, kape tayo kasi magpapa-mentor ako sa'yo, magpapaturo ako sa'yo. Kasi dati hindi niya talaga ako matuturuan kasi napakayabang ko. Mas magaling pa ako sa'yo. Kaba, parang ang taas talaga ng tingin ko sa sarili ko. Ganon. Kaya sabi ko, ang laki ng kasalanan ko kay Kuya Kaya bumabawi ako kahit paano. Kaya yun, sabi ko, nagkakwento si Kuya sa buhay niya. Alam mo, sakto na lang yung pera ko pangbayad ng bahay, sakto na lang siya pangbayad ng tuition, ng trabaho si Tap-Tap. Nagugulat ako, masaya siya, grateful siya. Kasi ang normal sa tao, hindi tugma dun sa sinasabi niya, ang normal kasi sa tao, nalulungkot ka din. Di ba? Nalulungkot ka. Pero siya, grateful siya. Actually, ginawa ko nga siyang rider before sa pandemic. Pa rin siya, very thankful. Kaya naiinggit talaga ako sa kanya before. Grabe itong tao na to. Sa kabila ng kahirapan, ang laki ng pinagbago ng buhay niya. Alam nyo, nung hindi pa yung Christian, binubugbog kami noon. Alam nyo ba? Totoo, takot na takot kami. Ayaw namin umuwi sa bahay. Kasi nagkaganon, maingay Dati, ganun yun. Binubugbog, kaya takot na takot ako. Ngayon, grabe yung pinagbago ng buhay niya. So, nagpapatunay lang. Saan na nga tayo? Yan, kung mapagpasalamat ka sa Diyos, mapupuspos ka ng Holy Spirit. Kaya parang sinasabi bakit? Kasi naiintindihan ng mga mga Kristiyanong puspos ng Holy Spirit. Alam nila kahit anumang dumating sa buhay nila, kahit anumang hirap yan dumating, alam nila meron silang perspective na God is in control. Tama? Parang minsan ganun ako parang guilty ako doon na minsan nagrereklamo ako Parang sinasabi sa atin ng Diyos, ilang beses ko nang pinakita sa iyo ang kabutihan ko. Mula nung pandemic, biruin mo, hindi ka namatay. Hanggang ngayon, lumaki ka, nagkaroon ka ng posisyon, na-promote ka. Ngayon, nawalan ka lang ng sales ng isang buwan, lugmok ka na. Ano ba? Wala ka pa rin bang tiwala sa akin? Mula nung una, ganito lang yung business natin. Palaki lang ng palaki. Nung nagka-problem ka lang ng isang bagay, nagre-reklamo na tayo. Church, being filled with the Holy Spirit, kung gusto natin ma-filled with the Holy Spirit, mapagpasalamat tayo sa lahat ng mga bagay. Ngayon, bakit ang pagpapasalamat sa lahat ng bagay magre-resulta ng pagkapuspos ng Holy Spirit? Dahil alam natin, yung perspective mo, iba na. Hindi na human perspective, kundi God's perspective. Tama? Bakit? Nalalaman mo na yung purpose ng Diyos. Kahit anumang mangyari, masama man yan, mabuti, alam mo sa ikabubuti mo. Tama? You are not controlled with flesh. Kasi usually, pagka ang flesh ang nagko-control sa atin, ang response ng flesh natin, Anong response ng flesh natin? Nagwo-worry tayo. Tama? Nagagalit tayo. Pero kung hindi, ano ba ang opposite ng thankfulness? Anxiousness, tama ba? Pagiging anxious. Hindi kasi sa English. Yun. Yung pagiging anxious, tama? When you choose to count the blessings, church, than count the worries, yung outlook mo sa buhay ay opposite na doon sa totoong nangyari sa buhay.
Bakit? Bakit? You are now driven by Spirit. Hindi ka na driven by flesh. Kaya ka nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay. Ang nagko-control na ngayon sa buhay mo ang Holy Spirit, hindi na yung flesh. Tama? Ngayon kapatid, kumusta ang buhay-buhay? Buhay-buhay. Kumusta? Sino po dito ang may pagsubok? Sino dito ang may problema? Sino dito ang nagwo-worry? Sino dito ang may utang? Ako yun. Church, paano natin mawawala o maaalis yung pagiging yung worry natin? Paano natin maiaalis yun sa buhay natin? Meron ngang awit na sinasabi, count your blessings, name them one by one. See what God hath done. Kaya, church, bilangin natin yung lahat ng kabutihang ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Amen? Baka yung katabi mo, diyan, may problema. Pakisabi, may problema din ako. Bili lang. When you begin, be thankful, sabihin mo. Be thankful. So when you begin to be thankful, you will see the Holy Spirit na gumagawa sa buhay mo. Amen? So, magpasalamat tayo kahit may problema, kahit may mga trials, meron tayong hinaharap ng problema. Choose to say, Lord, alam ko, hindi ko man lubos na iintindihan ang nangyayari sa buhay ko ngayon. Nagtitiwala ako sa iyo, Panginoon, na lahat ng mga bagay na ito, nagkakalakip-lakip sa ikabubuti namin. Panginoon, sinusurrender namin lahat sa iyo, ang mga worries. Ganon, church, kung gusto nyo maramdaman nyo yung pagkapuspos ng Holy Spirit, surrender mo lahat yan sa Panginoon. Habit of praise to God. Speaking to one, church, meron ba kayong naintindihan kahit pa paano? Nakuha po ba natin? Kasi, yun yung patotoo, na yung tayo ay filled with the Holy Spirit, naiintindihan natin yung mga bagay na mahirap unawain. Tandaan nyo, church, minsan na-amaze din ako pati ako napapaiyak. Bakit? Ibig sabihin lang, hindi ikaw yun eh. Kasi ikaw, nabe-bless ka rin. Nagtuturo rin sa'yo. Kaya nga, nung talagang binabanatan ako sa Facebook, talagang grabe yung mga paninira, pinost pa yung mga picture ko, pinost yung mga picture namin. Ang sarap gumante. Pero nung naintindihan ko to, dinia-activate ko na lang. Alam nyo, ang ginagawa ko araw-araw, pinapanalangin ko sila araw-araw. At salamat sa Panginoon, merong nag-message sa akin. Yung isa kong kasama dati, 19 years na sa church, binlock niya ako last month lang dahil exiters ang tawag sa amin doon. Ang tawag sa amin, exiters. Nakita ay umexit ako. Nakita nila, sasabihin ko ba pwede mo sabihin yung religion? Hindi naman. Nakita nila umexit ako. Binlock niya ako. Ngayon, mga ilang linggo lang, minessage niya yung wife ko. Humihingi ng pasensya, humihingi ng patawad. Nakita ko, nabuksan din yung isip niya kasi nakita niya yung mga irregularities. Ngayon, sabi niya, Jan, paano na ako ngayon? Anong gagawin ko? Ngayon, nagkaroon ako ng eagerness. Sabi ko, nagkaroon ako ng conviction ng Holy Spirit. Kailangan ko itong Talagang pinagtiyagaan ko, 2 hours kami nag-uusap. Sabi ko, huwag kang mag-alala. Bakit? Anong sabi ni Christ? I am the way, the truth, and the life. Walang makakapunta sa langit kundi sa pamamagitan ko. Tama? Siya yung Kristo, siya yung daan, hindi yung sekta, hindi yung leader. Si Kristo yung daan, hindi yung dati. Si Kristo yung daan, hindi yung dati. Nakuha? Hindi yung dating daan. Ayun, mababash na naman ako. Okay lang. Salamat sa Panginoon kung ganun. Alam po pala tayong mission, i-Bible study natin yun. Actually, marami sila. Marami silang nagme-message sa akin. Marami sila. In-explain ko sa kanila. Sabi ko, di ba, binayaran na nga eh, fully paid na nga eh. Gusto mo may utang. Fully paid na.
Binayaran na ni Kristo. Tama? Diba? Binigayan ng libre. Gift nga eh. Ano ba ka ba? Gift nga. Binigayan ng libre. Ano bang ibig sabihin ng gift? Parang ganito, sabi ko sa kanya, parang ganito. Bawa, sumahod ako ngayon. Pinuntahan ko yung aking amo. Nakatanggap ako ng sahod. Anong sasabihin? Salamat, binigyan mo ako ng sahod. Gaganon ka ba? Hindi, deserve mo yun. Tama? Deserve mo yun. Pero ito, hindi mo deserve. Bakit masama kang tao? Pero niligtas ka ng Diyos. Tama? Tingnan mo naman yung magnanakaw sa krus. May ginawa ba yun? May ginawa ba yun? Wala eh. Ano lang sabi niya? Panginoon, wag mo akong kalimutan pagdating mo sa iyong karyan. Sinasabi ko sa iyo ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. Meron ba siyang ginawa? Wala. Kaya hindi sa pamamagitan ng ginawa mo. Bakit? Bababa pa ba siya dito kung sa pamamagitan ng kamay mo, kaya mo iligtas yung sarili mo? Kaya yun, Diyos eh. Gusto kong napipild ako ng Holy Spirit eh. Amen. Ay, salamat sa Panginoon, no? We are filled with the Holy Spirit. Okay, hindi tayo makapunta-punta sa 3. Habit of praise to God. Basahin natin yung Ephesians 5:19. It says, speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Kaya ano pa po yung isang habit natin para tayo mapuspos, magre-resulta ito ng pagkapuspos ng Holy Spirit? Sabi na kayo'y mga usapan, binalik lang natin yung verse kasi nandun yung ating na kayo'y mga usapan ng mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu na nag-aawitan at nangagpupuri sa inyong mga puso. Kaya yung isang filled ng Espiritu, ang habit nun, nagpapasalamat yun sa Diyos, nag-aalay yun lagi ng awit mula sa kanyang puso sa Panginoon. Bakit? Kasi naaalala niya yung kabutihan ng Diyos sa kanya, yung habag ng Panginoon, yung kaligtasan ng Panginoon, yung kanyang pag-ibig. Kaya, ang tugon ng ating puso ay awit ng pasasalamat. Kaya di ba, church, minsan, sa pamamagitan ng kanta, nangungusap sa atin ang Panginoon. Naranasan niyo yun? Di ba? Parang ikaw, pagka, di ba, down na down ka, may problema, kapag tinugtog yung kanta, nakakaramdam ka, parang ikaw yung kinakausap ng Panginoon, kino-comfort ka. Tama? Nagkakaroon, yung tinugtog kanina, yung Man of Sorrows, naging paborito ko yun kasi laging nagpapaalaala sa akin yun kung gaano kabuti ang Diyos sa akin, na masama akong tao. Wala akong kwenta. Hindi ko deserve na iligtas niya. Kaya ito, church, no? Pagka tayo'y kinakausap ng Panginoon, nagre-remind sa atin yung kung gaano siya ka-faithful, kung gaano niya tayo kamahal. Nagpapaalaala sa atin kung gaano kabuti ang Diyos, kaya nakakaramdam ka ng inner peace, ng inner joy. Nararamdaman mo yung fragrance of His presence. Tama? Akala ko dati, sinasabi ko nga sa mga Christian dati, yung hindi pa ako Christian, ang OA naman ng mga yan, paiyak-iyak pa, paarte-arte pa. Kung hindi ka filled with the Holy Spirit, malamang ganun yung mararamdaman mo. Pero kung filled ka with the Holy Spirit, ngayon ko naintindihan, talagang mararamdaman mo, umaagos sa puso mo, yung awit ng pananampalataya, awit ng pag-asa. Ha? So, minsan, di ba? Kaya, church, dapat meron tayong habit. Hindi lang isa, no? Dapat dalawa. Dapat habit natin mag-praise, hindi lang corporately, pati privately. Hindi lang gagaya nito, mag-worship tayo sa Panginoon, hindi lang ito. Kundi dapat araw-araw tayo nagpapasalamat, umaawit sa Panginoon, nagmamaneho tayo, paggising sa umaga, hinaharanan natin ang Panginoon. Ako, ngayon, pagka sa sasakyan, nilalagay ko yan, Hillsong eh. Yun, kasi mainitin yung ulo ko eh. Pagka may sumingit, pero dati yun, ha? Mayroon akong sasabihin mamaya sa inyo. Ngayon,
Pagka ginagawa natin yon, mga kapatid, nagiging mapagpasalamat, naging umaawi tayo sa Panginoon, mapupuspos tayo ng Holy Spirit. Kaya church, ang worship po, hindi lang para sa atin. Hindi lang dahil nag-worship ka dahil gusto mo, dahil may problema tayo. Pagka walang problema, hindi ka napupunta. Yung pag-worship, pagka hindi yung dahil feel mo lang. Pagka hindi mo feel yung song, hindi ka na mag-worship sa Panginoon. Hindi ganon. Yung pag-alay sa Panginoon, dapat inuugali natin yun, feel man natin o hindi. Bakit? In return, kinakausap tayo ng Diyos sa pamamagitan ng awit. Nare-remind tayo ng Diyos His promises, of His faithfulness, His goodness, His love. Mapupuno ang puso natin, no? Mapupuno ang puso natin ng Holy Spirit. Kung gusto natin mapuspos ng Holy Spirit. Church, kung gusto natin mapuspos tayo ng Holy Spirit, gawin natin ang lahat ng mga bagay na ito. Sige nga, recap nga kung talagang naintindihan natin. Ano yung una? Ayan. Una, habit of studying Word of God. Kaya para mapuspos ka ng Holy Spirit, kailangan mayaman ang iyong puso ng salita ng Diyos. To be Spirit-filled life, dapat filled ka rin ng salita ng Panginoon. Tama? Ano next? Yon, nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga bagay. Bakit? Iba na yung perspective mo sa buhay. Kahit masama yan, mabuti yan, alam mo ang purpose ng Diyos kung bakit nangyayari yan sa buhay mo. Ano next? Yon, umaawit, naghahandog tayo ng awit pasasalamat sa Panginoon. Church, kung gagawin natin to, magiging filled tayo with the Holy Spirit. Pagka-filled tayo with the Holy Spirit, you can endure all things through the Holy Spirit. May mga temptation, merong test of character natin, merong mga situation that challenge your faith. But when you filled with the Holy Spirit, you are not alone. Meron kang katulong ngayon. The Holy Spirit gives you power to say no to sin. The Spirit-filled life is not a struggle to be strong. It is a surrender to God's strength. Amen? Kung gusto natin, meron akong bonus sa inyo, church. Kung gusto natin, kasi ang hirap talaga gawin yon, yung mga bagay na yon. Kung hindi ka filled with the Holy Spirit, papaano tayo magiging filled with the Holy Spirit? Hingin natin sa Panginoon. Alam niyo, may kwento ako saglit. Alam niyo po, ganito. Yung gaya ng kinento ko sa inyo, meron akong anger problem eh. Yung ang bilis kong magalit, ilang taon ko nang hindi maalis, hindi ko matanggal-tanggal sa buhay ko. Naalala mo yun, te? Dito na tayo nakakahiyang sabihin. Nung nagdadrive ako, merong nag-cut. Talagang ikakat ko na naman siya. Tapos nagsasudden stop ako. Hanggang napunta kami sa police station. Madaling uminit ang ulo ko. Kaya, to be honest sa inyo, church, nagduda ako, hindi sa Diyos sa sarili ko. Talagang Christian ba ako, Lord? Bakit gano'n? Bakit hindi ko magawa-gawa na si Kuya man, barumbado dati yun, bakit siya chill-chill na lang ngayon? Bakit ako hindi pwede? Bakit ang hirap kong bakit hindi ko nababago yung sarili ko? Ito, sinagot ko na ito. Hindi pa ito alam ng asawa ko noon. Pero nalaman niya nung nasa Las Piñas kasi nag-preach din ako doon. Kasi nung may one time na umalis sila ang kapatid niya at saka yung cousin niya umalis para mag-dinner. Ngayon kami lang natira nung anak ko. Ngayon, nagme-meditate ako ng Word of God. Yun nga, lagi kong ina-assess yung sarili ko. Bakit, Panginoon? Gusto kong nahihiya ako sa sarili ko. Uma-attend ako ng service, pero ganito pa rin yung ugali ko. Tapos meron na namang nakonvict sa isip. Baka meron ka pa rin reservation sa sarili mo. Baka hindi mo pa rin sinusuko lahat. Baka hindi mo pa sinusurrender lahat sa Panginoon. Baka ganon ang nangyari. Kaya, nung umuwi siya, nagugulat siya, bakit namumugto yung mata ko? Ito pala yung sagot, ng tanong niya. Bakit ka umiiyak?
Umalis lang ako ng saglit, umiyak ka na. Sabi ko, assuming ka naman. Alam niyo anong ginawa ko doon? Kasi nga, guilty na ako sa sarili ko. Umaaten ako dito, umaawit ako sa Panginoon. Pero hindi ko maalis-alis yung galit ko. Lagi akong galit, para akong pinanganak sa galit. Alam mo yon? Ang ginawa ko, niluhod ko sa Panginoon. Lord, sinusurrender ko po lahat sa iyo. Mula ngayon, ikaw na po ang magkokontrol sa buhay ko. Lahat, Panginoon, ikaw na po ang gumawa sa buhay ko. Sinusurrender ko lahat sa iyo. Wala na akong ititira. Iniyakan ko yun. Alam nyo, awa naman ng Diyos, ilang buwan na. Sabi, ina-assess ko yun, sabi ko, may nagbago ba sa akin? Oo, laking ang pinagbago mo eh. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon, yung hindi ko nagagawa, ang hirap gawin, ano na siya ngayon? Effortless na siya ngayon. Pag kasi singitan ako, relax na lang. Sige. Kasi dati, merong taga-payot, merong pag taga-kurot. Siya. So yun, kung gusto natin, church, eto, maaaring natatrap tayo, meron tayong struggle sa buhay. Struggle sa pornography, maaaring ganun. Church, kung gusto mo mawala yan, kung kaya, isurrender mo yan lahat sa Panginoon. Do not grieve the Holy Spirit. Ephesians 4:30. Don't grieve the Holy Spirit. Bakit ka ba nagigrieve? Nagigrieve ka ba sa taong mahal mo? Sa hindi mo mahal? Sa hindi mo kilala? Di ba hindi? Kaya ka nagigrieve dahil mahal mo yung isang tao. Parang isang magulang, nakita niya yung kanyang anak, lumilihis sa landas. Ganun ang Panginoon. Pagka nakikita niya, palihis ka na, nagigrieve po ang Panginoon. Kaya nakakaramdam ka ng feeling of guilt. Pagka nagkakamali ka, tama? Nararamdaman niyo ba yun? Yun yung gawa ng Holy Spirit. Palatandaan yun na may Holy Spirit ka. Pag halimbawa, wala kang nararamdaman, kabahan ka na. Wala kang nararamdaman sa puso, mag-isip-isip ka na, baka niloloko lang natin yung ating mga sarili. Baka hindi talaga natin tinanggap sa puso ang ating Panginoon. Pero hindi pa huli lahat ang church. Kung gusto natin ma-fill with the Holy Spirit, gawin natin lahat ng mga bagay na ito. At church, meron akong pinakalas, no? Gaya ng sinabi ko, pwede ba tayong tumayo lahat? Kantahin natin itong kanta na ito na may biyaya sa ating mga puso. Na itong kanta na ito nagpapaalaala na kahit masamang tao tayo, wala tayong pag-asa sa buhay. Akala natin wala na tayong pag-asa sa buhay. Merong isang namatay sa krus, binayaran ang ating mga kasalanan.